Hello. Good morning mga katrupang manonood natin dyan sa ating channel. Ngayong umaga, andito tayo sa labas ng bahay at mag-warm up tayo ng ating sasakyan. Kasi may pupuntahan tayo na isang katrupa. Tutulungan natin sila sa kanilang project sa kanilang bahay. So, sa ngayon, kailangan natin warm up itong ating sasakyan para bago tayo pumasok sa loob, mainit na. Kasi sa panahon ngayon, ang lamig mga katropa. Parang ayaw pang umandar ng sasakyan natin mga katropa dahil sa dinding ng lamig. At saka matagal nang hindi nagamit. So ngayon, nakatingga na siya. Ayun. Kailangan nating i-check yung mga gulong para kung good to go na siya papunta sa trabaho. Ito mga katropa. Pinaandar natin para uminit man lang yung makina bago tayo pumasok at bago natin patakbuhin. Para ma-prevent rin natin yung makina ng ating sasakyan. So mga katropa, ang ganda ng panahon, maaliw-alas. Ang ganda ng sinag ng araw. Pero hindi pa rin natin naramdaman yung init na dumadampi sa ating balat, sa ating pisngi. Dahil sa lamig ng temperatura pa rin ngayon. So kung inyong makikita itong daanan ngayon mga katropang viewers, makita nyo makapal pa rin yung snow at medyo madulas-dulas pa rin itong kalsada. Napit-pit lang itong snow dahil sa dinadaan-daanan ng mga sasakyan. Ito kung inyong makikita. Ayan. Dito banda sa amin, sa bandang looban, hindi nagsasaboy ng bato o pebbles kumbaga na tawagin dito sa kalsada dahil medyo sa loob na pinapriority ng mga government maintenance employee na doon sila maglagay ng mga bato, lalong lalo na yung sa mga 3-way stop at saka 4-way stop. Kasi doon ang daming sasakyan na dumadaan at kailangan ma-maintain talaga yon. Ito mga katropa, magbibit-bit kami ng gamit sa likod para gamitin namin. Pupunta doon sa isang kasamahan natin, isang katropa nating Ilonggo. May project sila sa kanilang bahay. Tapos tutulungan natin gawin para matapos yung kanilang project. Kaya andito muna tayo ngayon sa labas. Hintayin natin na uminit man lang yung sasakyan at ma-defrost yung frozen sa salamin ng ating sasakyan. Kasi kung inyong makikita, frozen na frozen yung sasakyan natin. So lalong lalo na dito sa likod. Kailangan pa yata natin kaskasin mga katropa para mabilis, para hindi na tayo mag-antay ng medyo mahaba-habang oras. Kasi nag-aantay na yung kasamahan natin doon. Kaya kaskasin na lang natin. Matagal pa kasi itong ma-frozen kung hayaan lang natin yung ano ng sasakyan na mag-defrost. Kaya ito, kaskasin na lang natin. Yan mga katropa, nililinis na yung windshield ng ating katropang Buyet. Ayan. Kailangan natin itong kaskasin mga katropa. Ayan mga katropa, sobrang lamig. Pati salamin tumitigas. Yan, nililinis para makita yung daanan. Malamig sa kamay.
Maraming asin eh. No, dito pa nagkalat yung asin. Ang tinadin mga katropa. Malamig sa kamay yung Matinding lamig. ano ng weather ngayon. Minus ano lang, minus 24 pero malamig na yun. Hindi na tatayo yung ano mo pag ito naman nilalagyan ng lock yung manibela kasi parating nakakarnap yung mga sasakyan dito. Ayan. Tinatanggal yung lock. Kasi pag hindi mo nilagyan ng lock, parating ninanakaw yung service dito sa harap. Kaya ganyan, no? Dami nakailira sa labas ng bahay, oh. Lahat yan, may mga lock yan. Kaya ayun mga katropa, papasok na rin ako. Sobrang lamig na dito sa labas. Mga katropa, antayin lang natin saglit na uminit itong sasakyan natin para ma-defrost man lang itong frozen windshield natin. Kasi hindi kita. Ayun, kita na yung daanan ngayon. Pero dito sa loob, parang nag-yelo pa. Ang lamig. Antayin lang natin na uminit-init kinte para maayos. Nang hindi tayo lamigin dito. Parang napupruson tayo dito sa loob ng sasakyan eh. Tingnan mo mga katropa, nanginginig pa yung kamay ko sa paghawak, oh. Malamig sa kamay. Wala tayong magawa. Ganito talaga yung panahon dito sa lugar na ito. Kaya kailangan nating tiisin. Pinili natin dito mamuhay sa lugar na ito. Pag winter malamig, pag summer maayos naman. Parang Pinas din. Parang Pinas din, minsan mainit pa sa Pinas. Pero no choice eh. Kaya tiyaga-tiyaga lang mga katropang manonood natin dyan. Ganun lang talaga, pinanganak tayong mahirap. Kaya kailangan natin kumayod para sa pamilya. Huwag na hindain yung anumang lamig ng panahon. Importante, may trabaho, kumita para may pambili ng pagkain, pang tustos man lang sa pagkain ng mga ano natin, batos natin, yung mga anak, asawa, pamilya. Ilang asawa? Isa lang. Loyal tayo eh. Ang tagal mawala-wala itong frozen ng ano natin, ang tagal uminit ng makina ng sakyan natin mga katropa. Kaya ito hindi pa rin na-defrost yung ating windshield. Yelo ka agad, oh. Binasa lang eh. Kailangan na natin patakbuhin ito mga katropa. Kasi nag-antay na yung kasama natin doon. Habang pinapatakbo natin itong sasakyan, iinit na lang ng iinit itong makina. Kasi kung antayin natin na uminit, nako, abutan tayo ng tanghali dito. Tagal uminit hanggat hindi pinapatakbo. Kasi sa lamig ng panahon ngayon, mga katropa, kailangan nating magamit ng salamin dahil sa nakakasilaw itong puti ng isno sa paikot. So
for safety reason na din, para kitang kita rin natin yung dinadaanan. Ito mga katropa, kung makita nyo yung daanan, ang kintab, kaya delikado, medyo ingat-ingat lang tayo sa pagmamaneho habang pupunta tayo dun sa bahay ng ating kaibigan, ang katropa natin. Ingat-ingat lang, lalo pa sa panahon ngayon. Hindi naman tayo nagmamadali ng todo. Importante makarating tayo doon ng safety. Medyo makintab-kintab yung ibang portion. Yun na, sabi ko, ingat-ingat na lang tayo. Katulad dito, Baliko, ayan, ang kintab na dahil sa pag-apply ng preno, kakapit yung gulong, mas lalong kikintab, lalo pati walang cables, lalo pa sa mga ganito mga intersection, mga katropa. Kailangan mag-ingat kasi pag mabilis-bilis yung takbo natin dito, mag-i-skid yung sasakyan. Pag may dumadaan ng sasakyan sa harap natin na dire-diretso, may kapuruhan na masapul natin, so mahirap na, hassle na sa atin, sakit sa ulo. Kaya kailangan mag-ingat. So, mga katropa, kung inyong makikita yung daanan natin, medyo rough road konti. Hindi dahil sa kung anong mga bato-bato, kundi dahil sa Bigas na kapal yelo. ng isno na yung iba nagkatuklap-tuklap na. Mabuti nga dito dahil ito'y main road na, may mga pebbles na yung daanan. Na-isprehan na ito ng mga government employee ng kanilang mga maintenance guy ng pebbles. Sila ay nag-overtime na maglagay ng mga pebbles at maglagay ng mga ascendant sa mga approaching sa mga 3-way intersection at saka 4-way intersection. So pag tayo makalabas na dito sa bandang looban, makarating na tayo dyan sa mga main road, lalo na sa city road, mga katrupang viewers, maayos-ayos na dahil malinis na yung kalsada. Dito maayos-ayos dito, kahit papaano makapal-kapal yung pebbles na nilagay ng mga maintenance ng city government dito. So kahit papaano maayos-ayos yung takbo ng sasakyan natin. Kahit naka winter tire tayo, pero kailangan pa rin natin na mag-ingat sa pagmamaneho. Ayan, at lalo pat ang daming kasalubong din ng mga sasakyan. Maliban sa kasalubong, dami ding pumaparada sa gilid ng daanan. Pag tayo mag-skid at saka nahagip natin yan, ay nako, siguradong sakit sa bulsa at sakit sa ulo, mga katropa. Ito, dahan-dahan lang. Kasi pag inaarangkada natin ng todo, kumakapit nga yung gulong, pero ramdam natin na nag-i-skid lang sa kalsada. Dito maayos-ayos na konti dito dahil kahit pa paano malinis na. Kung inyo nang makikita, ayan, makita na natin yung itim ng asfalto sa daanan. Hindi katulad doon kanina na sobrang puti talaga. So medyo mahaba-haba itong takbo natin, siguro mga more than 25 to 30 minutes kung mabilis yung patakbuhan. Pero dahil tayo mabagal, makaabutin tayo ng 40 minutes, mga katropa. Ibaling mabagal tayo, basta importante safe. Ayun, dilaw na, nahabol pa natin. Hindi tayo makapatakbo ng mabilis katulad nitong sasakyan sa harap natin, mga katropa. Bawat isa nag-iingat. Makikita, hayop, parang isang feet yung kapal ng isno na tinulak ng dump truck sa gilid ng kalsada. Ayan o, gabundok na ka mga katropa. Ayos-ayos na dito, medyo malinis na kunti yung kalsada dahil ito'y ano na, city road, alaga. Maliban sa city na nag-i-script, may mga subcontractor din dito na nagmi-maintain talaga. Kaya malinis na yung daanan na tinatakbo
pagkuha natin ng sakyan. Ganda na sana ng panahon mga katrupa. Tingnan nyo, ang ganda ng sikat ng araw. Pero yun nga sabi, hindi rin natin ramdam yung init pag ikay nasa labas. Dahil sa sobrang lamig pa ng panahon, mababang temperatura ngayon. So ramdam pa rin natin yung lamig na dumadampi sa ating balat at sa pisngi. Pati yung ilog mga katropa, oh. Yelo na. Kami ni Bayaw pupunta dun sa isang kasama natin na Ilonggo, yung isang katropa natin nagpapatulong dahil sila ay may project sa kanilang basement, nagpapaayos, so tulungan natin para matapos na yung kanilang project. So ako ay nagmamaniho naman, si Bayaw na muna yung tagahawak ng ating kamera at siya na yung nagkakamera sa daanan natin. Kasi mahirap na nagmamaniho tayo tapos humahawak pa ng kamera, delikado. Kaya buhay na yon. So, at saka maliban dyan, ingat-ingat tayo kasi hindi natin maiwasan, lalo na dito na tayo sa National Road. Ang daming mga ghost police minsan na kasabayan natin. So pag makita nila may distracting sa pagmamaniho, magkakamulta tayo, magkaroon tayo ng ticket at another demerit na naman yun. Kaya focus na muna tayo sa pagmamaniho. Bahala na si Bayaw mag-ikot-ikot ng kamera natin dyan. Basta tayo pinto na lang ng pinto. Ayan, nagpa-patch na naman yung ating salamin. Ganun talaga dahil taglamig. Malamig yung panahon. Ano pa bang expect rin natin? Dito matakbo lang tayo ng below maximum speed ngayon mga tropang viewers natin. Kasi yun nga sabi natin na kahit malinis na yung kalsada, pero dahil sa sobrang lamig, medyo prusin pa rin ng dinadaanan natin. Kahit tayo yung naka winter tire, pag mabilis yung takbo, pag mag-apply ka ng preno, ramdam pa rin ng sasakyan natin yung pag-i-skid. Madulas. So kailangan nating mag-ingat. At sa mga kababayan natin dyan o sa mga manunood na galing sa ang sulok ng mundo na kakarating lang dito sa malamig na lugar, welcome na welcome. Mag-ingat po tayo at pag tuwing labas, di baling parang robot tayo na sa ating suot na makapal na mga jacket. Basta importante, safe tayo, huwag tayong lalamigin. Iwas sakit din yun. Kahit pa sa mga old timer na dito, sa ganitong lamig ng panahon, kailangan pa rin na magdoble suot. Parang suot natin panlaban talaga sa lamig. Kasi kahit matagal na tayo dito, sabihin na natin na climatize na natin yung klima, pero dahil sa pabago-bago ng panahon, kailangan pa rin nating mag-ingat mga katropang viewers. Huwag nating hayaan na magkasakit tayo, kaya kailangan pa rin doblehin natin yung ating mga kasuotan. Hirap na magkasakit, sakit sa ulo at perwisyo. So kaya konting ingat-ingat tayo, lalong-lalo pa sa katulad ko mga katropa na medyo nagkaedad-edad na at saka wala nang buhok na tumatakip sa ulo, panot na. Kailangan pag tayo lumabas laging may takip na bunit. At maganda yung bonnet kasi mga katropa, kahit pa paano patitinga natin matakpan. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Pag natabunan din patitinga natin, hindi natin ganong ramdam yung lamig. Ito nagpapags yung kabilang salamin natin. So
Sa sobrang init ng katawan ni Bayaw, malamig sa labas. Yung dyan sa side niya nagpa-fogs. May heater naman, so kailangan nating pabugahan ng heater para laging visible yung ating mga side mirror. Andito na tayo banda sa mga katrupa, kalagitnaan ng ating biyahe na ngayon. So mga 15 minutes siguro, baka andun na tayo sa bahay ng ating kaibigan. Hindi lang yung nagbibiyahe ngayon kasi linggo eh. Nagaantay. So araw ng linggo ngayon mga katrupa, imbes na pupunta sana tayo ng simbahan, dito punta tayo ng trabaho. Kailangan kasi din na magpa-book minsan, dahil sa ngayon limitado yung tao sa simbahan. Kailangan mag-book ahead, hindi kaya pupunta ka ng simbahan ng maaga-aga. Pag hindi mo makatch up yung unang misa, antay ka ulit sa susunod na misa. So pero yun nga, sabi ko na kailangan ng tulong ng ating kaibigan. Kailangan din nating tulungan dahil yun nga, may project silang mag-asawa dahil sa kanilang basement. Gusto nilang matapos, so pupuntahan natin at tutulungan. Ginawa na natin yung ibang mga portion. So dinadahan-dahan. Yan, inyong makikita. Yung iba medyo mabilis-bilis pa rin yung patakbo, pero tayo, ingat-ingat pa rin tayo. Baling mabagal-bagal konti, basta importante safety. Dito tayo ngayon sa mga industrial area. Bye-bye natin ngayon itong ring road ng city. Hindi tayo na dumaan doon sa medyo shortcut dahil bawat kanto doon ang daming mga traffic lights, so madali tayo. Di baling ito'y paikot-ikot ng konti, medyo malayo-layo ng konti, pero kahit pa paano tuloy-tuloy naman yung takbo natin. Kumbaga ika nga, ito'y expressway. Ayan mga katropa, mga haba ng train, no? Ayun, Dalang mga container. patong-patong yung mga container na karga-karga nila. Maabot yan ng 3 kilometro yung haba. Ayun, oh. Ayan, kung inyong makikita mga katrupa, yan ay property ng city, dumping site yan. Nagtatabunan ng lahat ng mga basura. Wala ka nang makikitang buhay na damo. Ayan natin sa babasin. Ah. Itong pupuntahan natin mga katropa, bagong community kasi ito. Kasi itong city, more on expanding. Ang daming construction lahat, paikot dito throughout the city. Bahay, 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 bahay lahat. So itong kaibigan natin na pupuntahan natin ngayon, kakukuha ng bahay niya. So yung basement hindi pa totally developed. Kaya gusto niyang dahan-dahaning i-develop at
tayo ang tumutulong na gumagawa sa kanya. Ayaw niya ding ipakontrata kasi alam mo naman dito pag ikay magpakontrata ng iyong bahay o anumang gawain mo sa loob ng iyong bahay, naku, sigurado butas yung bulsa mo. So kaya tayo na lang din para kahit paano makatulong tayo sa ating kaibigan. At in return, tinutulungan rin naman tayo dahil binabayaran rin tayo ng ating kaibigan para hindi din sila mabigatan sa gastusan. Kung inyong makikita mga ka-viewers natin, ang linis-linis na ng palibot. Nakita nyo, puting-puti lahat. Ang linaw-linaw ng sinag ng araw. Ang ganda ng panahon, pero sobrang lamig pa rin talaga. Hindi natin alam, baka next week ayos-ayos na, kasi kung tingnan natin sa weather, maganda-ganda na yung panahon next week. Bukas. Pero yun nga din, dahil yung weather dito masasabi nating abnormal kasi minsan may pagbabago. Ahead of time makita natin na ang ganda na ng panahon, pero pagdating ng araw na yon biglang nagbago. Minsan nga wala sa weather yung mag-i-snow, pero pagdating ng sunod na araw takak na lang kung bakit may snow na naman. So wala tayong magawa dahil yun talaga yung panahon dito. Kaya nga tinatawag nila na winter time So kung mag-snow nga, wag na tayong magtaka. Kahit nga sa springtime minsan may snow pa din. Hindi lang importante sana na tutulungan natin ng ating kaibigan, mas maigi pang manatili lang sa bahay dahil sa sobrang lamig. O katulad niyan, yung mga construction work ngayon nakatambay dahil sa sobrang lamig. Hindi matiis talaga pag ikay nagbabad sa labas. Tropang viewers, exit na tayo dito. Exit na tayo sa National Road. Balik na naman tayo dito sa Provincial Road. Papasok sa mga bahay-bahay ulit. Kasi malapit na tayo sa bahay ng ating katropa. Ayun, may kinarga na naman na isang sasakyan sa towing truck. Siguro dahil sa sobrang lamig, minsan yung makina tumitirik sa daan. Unexpected. Yun ay tinatawag na sakit din sa ulo. Kasi unabis dyan mga katropa, magbabayad ka rin sa towing truck. Yung iba dito, mahal pa maningil. Na lang ito maayos-ayos itong heater ng sasakyan natin, kaya kahit pa paano mainit yung loob ng sasakyan dahil mainit yung makina. Diretso na lang tayo dito sa bandang looban kasi pag dito tayo dadaan sa boulevard, ikot pa, saka daming playground at saka paaralan. Tatakbo ka ng 30 kilometers per hour. So samantala dito maintain yung 50,
kalaban lang natin dito yung traffic lights. Ayan, dito sa portion na ito mga katropa, makikita ninyo na ang daming mga building na pinapatayo. Kasi dito sa area, dati dito tinataniman ito ng canola at saka wheat. Pero ngayon, pinili na ng mga developer. Ayan, makikita nyo, puro construction kaliwat kanan. Yung iba dito, medyo na-develop na din. Pero dyan sa unan at saka bandang kanan natin, kung yung makikita, puro construction. Pero yun nga, dahil sa lamig ng panahon, nakatambay muna yung lahat ng mga gawain. Kasi walang makatiis na trabante na manatili sa labas sa lamig ng panahon. So baka next week mag-resume na naman ang mga ito. Maliban na lang sa mga indoor na gawain, ayos lang. Katulad sa gawin natin ngayon, nasa loob lang ng bahay dahil basement naman. So okay lang kahit ganitong malamig, diba? Makintab yung daanan dito mga katumpa, madulas-dulas pa rin ang sakyan natin. Kahit malapad-lapad itong ano ng gulong natin, ang winter tire, pero ramdam pa rin natin yung sayaw ng katawan ng sasakyan natin sa pag-iiskid ng gulong. So kaya medyo dahan-dahan at ingat-ingat, lalo pa sa ganito mga katropa. Kahit nilagyan nila ng ng pebbles, ayan, pag mag-apply tayo ng preno, tuloy-tuloy pa rin, saka nag-iskid pa rin ng kunti. Okay na lang, dahan-dahan yung takbo natin. Ang daming mga building na tinatayo dito. Nung nakaraang mga buwan, dumadaan-daan tayo dito papunta dyan sa kaibigan natin. Ang daming bakante pa nito. Pero ngayon, parang kabuti na sa pagsulputan ng lahat ng mga building dito. Ang bilis. Bahay at mga kondos, mostly yung pinapatayo dito mga katropa. Dito sa portion na ito mga katropa, nung nakaraang buwan, pinapatag-patag pa lang ito ng mga machineries. Pero ngayon may mga bahay-bahay nang nakatayo. Yung iba nga okupado na. Lalong-lalo pa yung bahay dito sa bandang kaliwa natin. Ito yung mga bahay na bahay millionaire. Hindi bababa ng 1 milyon yung isang unit dito mga katropa. Dahil sa laki at bandang likod niyan, isang malawak na lake na man-made. Pero ngayon wala tayong makikitang lake dahil frozen. So lahat ice. So dati nung summer na pumunta tayo dito ay makikita tayo nag-fishing. Pero ngayon wala na. So speaking of fishing, baka sa sunod na araw mga katropa pupunta tayo sa ibang lake. Sasabay tayo sa ating kasamaan sa isang katropa din natin na nag-fishing dahil may binili daw siya na barina para sa snow, sa ice. Pinabarinahan yung ice at doon ihulog yung mga bingwit. So subukan nating sumama doon. Pero kailangan sigurong mag-renew muna tayo ng permit natin para sakaling tayo ganahan din sa pag-fishing. Hawak-hawak din tayo ng ating fishing rod at saka maghulog din kung saan yung putasan natin na ice. Baka sakali makatsamba din tayo ng maayos-ayos na sizes ng isda. Ay masarap na ulam yon mga katropa. May sinigang na luto,
may inihaw, may prito, may paksiw pa. Alam mo naman tayo, hilig natin na kumain ng isda. So dito mga katropa, malapit na tayo sa bahay ng ating kaibigan. Mga 5 minutes siguro, bahay niya na tayo. Kahit sa padahan-dahan na takbo, nakarating rin tayo dito sa kanilang area. Kasi itong daanan na tinatakbuhan natin, ito lahat asfaltado na ito mga katrupang viewers. Pero ramdam pa rin natin yung dagdag ng ating sasakyan dahil sa yun nga sabi ko yung ibang mga isno na parang rough road na yung daanan, matigas na yung isno. Buti na lang dito sa kanila daming mga pebbles na pinaglalagay sa kalsada, so hindi gaanong madulas. May katulong yung gulong ng ating sasakyan na kakapit sa surface ng kalsada. Katropa, halos andito na tayo sa bahay ng ating kaibigan. Hanap na lang tayo ng pwesto para makapag U-turn at makapagparada ng ating sasakyan. Christmas na Christmas pa dito sa ating katropa. May Christmas decorations pa sa kanyang pintuan. Grabe, ang tintab ng daanan dito. Ito mga katropa, kung anong makikita, ito lahat may bahay na, pero lahat ng bahay dito na nakatayo hindi pa to totally finish. Sumayad yung sakyan natin. Mababa kasi yung okay mga katropa. Sa wakas nakarating tayo ng safety dito sa bahay ng ating katropa. Dito na kami mga katropa. So mga katropa, ito yung bahay ng ating kaibigan ngayon. So, nakarating rin tayo sa wakas ng safety. Kaya sabi ko, ingat-ingat lang tayo sa pagmamaneho. So mga katropa, dahil nandito na tayo, abangan na lang natin ulit yung susunod na gawin natin dito sa bahay ng ating mga katropa. At tayo babalik ulit mamaya. So for now, kailangan muna nating i-stop itong ating video at tayo ikakatok sa ating katropa dito para tayo makapasok. So sa liwat, maraming salamat mga katropang viewers. Huwag niyong kalimutang i-subscribe yung ating channel at Hindi na ako magmas ah. Hindi na ako magmas. i-like itong ating video at saka i-share nyo rin mga katropa. Sige, sa susunod, bye bye.